Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Booking na po si Digong, pati yung mga kakampi niya sa Senado. Bakit niya Mr. Maravillas? O ito, binuking mga kababayan ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Discayas St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor. Now you know kung bakit mga kababayan pinangunahan agad ni Marcoleta yung pag-imbestiga at laging nandun si Bato de la Rosa, si Bungo. Nakabantay pati si Amy Marcos. Si Joel Villanueva, si Mark Villar. Kasi naman niya Mr. Maravillas, mga members sila, di ba? Ng Blue Ribbon. Yung pagpili pa lang po ng mga members ng Blue Ribbon, pati chairman, alams na. Nakatunog na sila mga kababayan kasi in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang matinding korupsyon sa flood control. Yung flood control pong pinagawa ng previous administration, 13,000 plus. Di ba? 9,000 yung ating Pangulong Bongbong sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Ito matagal na ito mga contractors mga kababayan tuminiba. Nakagawian na nila. Kaya tuloy-tuloy yung kanilang pagsasamantala, pananamantala, pati nga po yung pinagawa ng ating First Lady, repair mga kababayan, ng yung film center, Philippine Film Center building, biniktima ng mga Diskaya. Palace threatens charges versus Diskaya firm over sloppy Philippine Film Center. In-inspection po kahapon ni Jose Castro. Kasi nyo naman, di ba? Bakit na nga ako, kumbaga, dumaan to sa negosasyon, na dumaan to sa pakikipag-usapan, tapos September 4, 2025 dapat natapos ito. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang itsura niya? Kaya tuloy na question siya eh. Bakit ang dami-dami yung kinukuha ng trabaho, lahat ba yan natatapos nyo? Okay? Magtanong nga tayo dito. Sir? Nakita ninyo? #1 contractor pala ng previous administration, yung mga Diskaya. Kaya talaga itong investigasyon ng Senado, kaduda-duda. Lalo pa sabi ni Jingo Estrada, after na aminin kay Bato ni Sara Diskaya, 2016 pa daw sila nakakorner ng mga flood control projects. Imbis simulan po yung investigasyon sa 2016, sabi ni Jingoy, focus mo na anya tayo sa 2022 hanggang 2025. Yes, sabi ng columnist na si Antonio Montalban, dito anya nag-umpisa, 2016. Pero anya, dito nag-iimbestiga, 2022. Mas tuminayba dito, mga kababayan. So dapat, ang investigasyon 2016 onwards. Gusto nila dito magsimula muna. Nakita na ninyo ang motibo mga kababayan ng mga senador. Malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, ang koneksyon ng mga Diskaya sa previous administration. Yan, sabi dito sa report ng Impact Leadership, Diskayas St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor, sabi sa report ng PCIJ. St. Gerard Construction, owned by the influential Diskaya family, emerged as #1 contractor during the Duterte administration's Build program. According to a September 2018 report by the Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. Sabi dito sa balita, from July 2016 to December 2017, St. Gerard secured 12.3 billion worth of contracts despite having been suspended by the Department of Public Works and Highways or DPWH over the submission of spurious tax clearance documents. Suspended na, nakakuha pa ng kontrata. Nakita na ninyo, ang sekretary ng DPWH si Mark Villar. Tahimik lang si Mark Villar doon, mga kababayan, habang nakikinig sa investigasyon. Ano ba?
Mga kababayan, binabantayan siguro, pinakikinggang mabuti kung ano ang sasabihin ni Diskaya. Yan o, napakalaki. 12.3 billion pesos worth ng kontrata. Kaya mina-mindset na tayo ng mga DDS. Ito anyang investigasyon na to. Malamang anya Duterte na naman ang isasabit. Paano hindi masabit ang Duterte na malinaw ang records? Sabit man talaga. Maging sa isang report mga kababayan ni Erwin Tulfo, nang hindi pa siya senador at hindi pa siya sekretary ng DSWD, doon sa kanyang programang T3, yung Tulfo Brothers mga kababayan, sa mismong vlog niya ni Erwin Tulfo, nabanggit ang mga manumalyang proyekto during the Duterte administration. Ito, pakinggan ninyo, napamura pa rito si Erwin Tulfo. Kaduda-duda ang proyektong ito dahil bukod sa wala na itong date kung kailan inumpisahan, kailan matatapos at kung magkano ang kontrata o ang proyekto, hanggang ngayon ay ganun pa rin ang itsura ng punyetang kalsada. Paano na lamang may isa sa katuparan ang build projects ng Pangulong Duterte na makakatulong sana sa ekonomiya ng bansa at paglikha ng trabaho kung may mga kontraktor at opisyalis pa ng DPWH na ayaw sumunod sa agos ng pagbabago, kundi mas ninais pang manatili sa putang inang bulok at korap na sistema. Yan o. Shared by Apollo Neil Berhilia. Nakita na ninyo? Nai-report mismo. Noong panahon ni Digong, sa vlog ni Erwin Tulfo, hindi pa siya senador at DSWD secretary kasi panahon pa ni Digong. Full-time reporter pa siya sa kanyang sariling vlog, mga kababayan. Ayan ang ebidensya. Ayan o. PCIG found that St. Gerard and 9 other firms cornered 68.5 billion pesos. Matindi po. Or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing grave cases. Yet still managed to secure lucrative contracts. Kaya nako-corner nila po ang strategy ng Pamilya Diskaya. Yung mga in-establish niyang iba-ibang company, 9 companies po, buti tinanggalan ng lisensya ngayon. At malamang totally maban sila. Ang gustong mangyari ni lifetime permanent disqualification. Hindi na sila pwedeng pumasok sa government contracts, government projects. Pwede sila sa mga pribado na lang. Bala sila sa buhay nila. Pero government contracts, government projects, bawal na sila, lifetime. Yan ang gustong mangyari ni Vince Dizon. Kaya lang siyempre, pag tapos na yung turno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang danger niyan. Pag nakabalik sa posisyon yung mga Duterte, balik fiesta. Itong mga lokong contractors na to, na nagpasarap mga kababayan. Kaya hindi mo man masisisi. Yung mga protesters po, talagang pinagbabato po ng putik at binandalize yung bahay po ng mga Diskaya. Nilosob na naman nga po ngayon, mga kababayan. Kaya lang mali yung kanilang mga isinisigaw. Dinadamay nila yung ating Pangulong Bongbong. Yung ating Pangulo pong Bongbong ang nag-expose nito. Bakit ninyo dinadamay? Yan o. Panagutin at ikulong ang mga korap. Marcos singilin. Birokrata kapitalismo ibagsak. Dati, Marcos singilin. Duterte panagutin. Binago nila o. Ito pala. Yung anak bayan. Marcos singilin. Duterte panagutin. Isuli ninyo, ninakaw nyo. Panagutin lahat ng korap, starting from the top. Si Digong siguro, pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo ang nag-expose niyan. Kaya nga may investigasyon na ginagawa. Biglang nagpang-imbestiga yung Senado, pati yung Kongreso. Kaya lang siguro hindi kumbinsido yung ating Pangulo. Kaya bobuo siya ng independent commission. Baga next week siguro, papalabas na. Kasi magpapalabas siya ng executive order. So, tingnan natin kung ano yung komposisyon. Pero ang sabi ng Pangulo, dapat may subpena power. At pwede rin nilang i-contempt tulad ng Senado yung mga ipapatawag. Kasi pag hindi po, walang mangyayari sa investigasyon yan. Sumaka yung mga militan po. Alam na ninyo kung anong grupo ito.
Panagutin ang rehimeng Marcos sa palpak na flood control. Biyokrata kapitalismo ibagsak. Kita ninyo? Mahilig silang makisakay sa issue. Huwag kami mga protesters. So sabi dito sa balita po ng Impact Leadership, the report noted that contractors with the checkered records continued to thrive under Duterte's flagship infrastructure push, while DPWH investigations into irregularities drag on. Ayan siya. Top 10 contractors under Duterte run record of fraud, delays blacklisting. Reported September 4, 2018 by the PCIJ. Written by Carol Ilagan and Malu Mangahas. Sabi dyan, contractors with checkered histories have emerged as the top 10 winners of the biggest civil works contracts awarded from July 16 to December 17 under President Rodrigo Roa Duterte. All the 10, however, are now facing investigation by the DPWH for various reasons, sabi po ni Mark Villar, Secretary. But while these contractors secured contracts with apparent speed, DPWH has been slow to complete its investigation into their alleged irregular conduct or poor performance. May ginawa din po silang investigasyon, pero makadod ang investigasyon kasi wala man nangyari sa investigasyon. Di ba? Ngayon lang ito nangyari. Ang ganitong massive investigation na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos mismo. Pero si Digong, wala pong ginawa. So sabi dito, 7 firms on the current list of top 10 contractors under Duterte have had a long run of luck in terms of bagging contracts. From the time of former President and now House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, panahon niya, speaker siya noon. They did not all make it, however, to Arroyo's top 10 list. Ito yung mapapalad palagi. These lucky 7 under Duterte are: number 1 po, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, formerly St. Gerard Construction. Number 1 siya. So dito natin mga kababayan, maintindihan kung bakit sabi ni Jinggoy, 2022 anya tayo mag-focus to 2025. Pero ang sinabi ni Sara Diskaya sa pagtatanong ni Bato na tila ba nabigla, natulala si Bato hindi na nag-follow up ng tanong. Wala nang follow up question. Nang aminin na 2016, 2012 sila nagsimulang pumasok sa DPWH. Panahon ni Pinoy. Pero sa flood control, 2016 sila nagsimulang kumorner. Tama yung report ng PCIJ. Kita ninyo? Kaya minamindset tayo ng mga DDS. Ito anyang investigasyon na to. Biblame ito kay Digong. Isisisi na naman anya kay Digong. Paano hindi isisi? Number 1 contractor, si Diskaya. Napakalinaw po. Kaya sabi ng columnist na si Antonio Montalban, dito anya nag-umpisa, 2016 si Diskaya. Pero dito nag-iimbestiga, 2022. Kaya sabi ng mga netizens, kung hindi si PBBM, hindi malalaman ng taong bayan yung pagnanakaw ng mga kontraktor, mga sangkot na senador at congressman. Buti na lang may tinatag yung isumbong sa Pangulo. Kaya maraming politiko nag-react na sangkot. Dapat yung sangkot na politiko ipakulong para di pamarisan. Sabi ni Kokoy Valderrama, may pinagtatakpan ba? Sabi ni Midel, actually yung 2023 budget sa flood control, naikasa na yan bago turnover kay PBBM noong 2022. Kaya nga minadali nilang usaping budget noon kasi ang national budget pinaplano 1 year before. So malinaw na po sa inyo kung saan tumabo ang pamilya Diskaya at malinaw na rin kung bakit yung mga senador hindi magkanda o gaga sa pagugas kamay. At malinaw na din siguro sa inyo, lumilinaw na kung bakit immediately pinangunahan ni Marcoleta yung investigasyon. Pagkatapos ng aminin, pagtatanong ni Bato,
2016, nagsimula na kumorner ng mga kontrata sa flood control itong si Diskaya. Ang sabi ni Jinggoy, 2022 niya tayo mag-usap hanggang 2025. Dito muna niya tayo mag-focus. You see pa, and siguro naman mga kababayan, may idea na kayo kung anong kainat na ng investigasyon ng Senado. May idea na kayo, ano? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Yan yung iba pang mga endorsers, celebrity endorsers po. For your orders and inquiries, mag-message na lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Pwede din po sa akin, Dante Maravillas. Pero yung inquiries ninyo, sa Facebook Messenger po, wag dito kasi mahirap dito sa comment box ng YouTube. Mahirap mag-reply. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa page ni Madam Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika.